Pangulo sa mga iskolar ng bayan. Maliban sa pagbati sa mga nagtapos, sinamon sila ng Pangulong maging bahagi ng mabuting pagbabago sa bansa. Kayo naman, mga magtatapos ngayon, ay may pagkakataon ng magdesisyon sa kung saan natin nais tumungo bilang isang bansa. Maaari nating piliing magpamana ng isang lipunan may hahalin tulad sa isang jeep UP ikot. Umiikot lamang sa di nagbabagong ruta habang ang mga pasahero nito ay walang ibang nararating kundi ang nakasanayang kanto ng pagdurusa. O maaari natin piliin na kumpunuhin ang kinakalawang na mekanismo ng minana nating lipunan. Pagkatapos sa kanyang talumpati, nag-lightning rally ang ilang miyembro ng Anak Bayan na kasama sa mga nagtapos. Ang student regent na si Jacqueline Eroles na nasa entablado na mag-rally ang mga kasama niya, agad pinababa ng PSG. Ang kanyang mga kasama pinalabas. Sa oblation naman, nagprotesta ang Alliance of Concerned Teachers, Anak Bayan at League of Filipino Students. Hindi raw pinahahalagahan ng gobyerno ang kapakanan ng mga mamamayan kasama na edukasyon ng mga Pilipino. Wala naman pati ng palakpakan sa graduation ng mga taga-College of Science, lalo na ng tinawag ang kanilang valedictorian na si John Gabriel Pelias na summa cum laude. Sa aking mga kapwa magtatapos, sana pagkalipas ng araw na ito, huwag nating hayaang maburo sa pananahimik ang ating pagkasyentista. Gamitin natin ang napulot nating kaalaman, kakayahan at asal siyentista upang maging mahusay sa anumang karerang napili nating tahakin at kung maaari, maging kapaki-pakinabangan sa sambayanang Pilipino. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Palm Sunday Mass sa Vatican, pinangunahan ni Pope Benedict XVI. Sa kanyang homily, pinaalalahanan ng Santo Papa ang mga Katoliko na huwag makalimot sa Diyos sa panahon ng makabagong teknolohiya. Ipinagdasal din niya ang mga biktima ng karahasan sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na sa Colombia. Ang linggo ng palaspas ang pagsisimula ng Semana Santa para sa mga Katoliko. Magtatapos ito sa linggo ng pagkabuhay sa April 24, kung saan inaabangan ang taunang mensahe at pagbabasbas ng Santo Papa, o mas kilala sa tawag na Urbi et Orbi. Ilang lugar sa Amerika sinalanta ng matinding bagyo at buhawi. Sa North Carolina, 20 ang patay sa 3 araw na pananalasa ng bagyo. Ang Oklahoma naman, sinalanta ng buhawi. Nagkalat ang mga debris at humambalang ang ilang sasakyan sa daan. Tumumba rin ang ilang poste ng kuryente. Karaniwang sinasalanta ng mga buhawi ang ilang bahagi ng Amerika mula Marso hanggang Hulyo. Tinatayang 70 tao ang namamatay sa pananalasa ng buhawi kada taon. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Isang good news ang in-announce yesterday ng Asia Songbird na si Regine Velasquez. Finally, natupad na raw ang kanyang wish na maging mommy. Ayon kay Regine, 7 linggo na siyang nagdadalang tao. Perfect gift nga daw ito para sa kanyang 41st birthday sa April 22. Ayon sa kanyang mister na si Ogie Alcacid, ang pinaghihilihan ng kanyang misis ay hamburger at ang Kapuso stars na sina Ding Dong Dantes at Richard Gutierrez. Pero dahil sa maselang kalagayan, kailangan munang pansamantalang iwan ni Regine ang showbiz. Kaya ngayon, hiling na mag-asawa sa lahat ang patuloy na pagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang magiging baby. Totoo po na Ogie and I are going to have a baby. I've never seen her this happy. It's very difficult to have a pregnancy. God has blessed us. And of course, it comes with prayers. Usap po natin. Choir nakakanta sa kasal ni Prince William at Kate Middleton, puspusan na po ang paghahanda. Todo practice na nga ang Westminster Abbey Choir para sa inaabangang royal wedding. Excited na ang all-boys choir para sa pagkanta nila sa kasal na uukit sa kasaysayan. World class ang galing ng choir na ito. As a matter of fact, nakapag-concert na sila sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Australia, Russia, USA, and Hong Kong. At halos buong mundo nga po ay excited na para sa April 29 wedding ni Prince William at Kate Middleton. And a few ad makers na hindi na po makahintay ang gumawa ng spoof ng magaganap na kasalan. Tampok dito ang lookalikes ni William at Kate, pati na ang iba pang miyembro ng royal family. Ang naturang commercial ay para sa isang mobile phone company.
pa lang yan ang chika natin for today, kaya tutok lang for more showbiz news. Rhea? Salamat, Luan. Pansit at Kakanin Festival masayang ipinagdiwang sa Tarlac City. Bida siyempre sa nasabing pistang bila-bila ang mga nakakatakam na kakanin. May song and dance number pa habang inilalabas ang mga ito. Hindi naman magpapahuli ang pansit na inilagay sa pinagdugtong-dugtong na dahon ng saging. Ang haba nito umabot ng 120 metro. At nang ibigay na ang hudyat, sabay-sabay nang nagsikain ang mga nakikipista. Ang Pansit at Kakanin Festival ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-13 taon ng Cityhood ng Tarlac. At ang iritan mamaya bahagi ng isang mall sa Cebu, nilamon ng apoy. At isang lalaki natagpo ang patay sa Bagong Pag-asa, Quezon City. Balikan po natin si Monica at Arn sa Divine Mercy Church sa Marilao, Bulacan. Salamat, Igan. Nagbabalik nga tayo mga kapuso dito po sa Marilao, Bulacan, dito po sa Divine Mercy Shrine.